Ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Oh, so hanggang ngayon, all of us are speculating. Everything we're saying now are speculation. Pero ako, I'm really convinced, personally, sa pananaw ko, ang position na i-offer sa kanya is presidential advisor. Hindi ko lang alam kung presidential advisor on anti-corruption or what have you. But ako, feeling ko, it is related to the lifestyle checks. Hindi ho natin inakala na aabot si Presidente Bongbong Marcos sa punto na to. Ibig sabihin, ganito na siya kabwisit. Ganito na siya kagalit. Oo, mga babayan, sa mga nangyayari. Alam naman natin for the past few weeks na kapag siya ay nag-o-observe, kapag siya ay nagpupunta sa kung saan may mga nire-report sa kanya doon sa sumbong sa Pangulo, pinupuntahan niya. Pag merong nagrereklamo, pinupuntahan niya, kinukumpirma niya kung totoo yung sumbong. At sa mga huling napuntahan niya, jackpot palagi. May dalawa sa Bulacan. Mayroong dalawa dyan sa Benguet, sa Tuba, Benguet. At of course, sabi sa briefing kanina, merong 11, total of 11 na pinuntahan si PBBM. Mukhang sa lahat ng pinuntahan niya, bingo. So, kanina, sa press briefing, nagsalita na ang Malacanang. Nagutos ang Pangulo na mag-lifestyle check sa lahat ng government officials. By the way, mga kababayan, pag sinabi ho natin lahat ng government officials, hindi ko lang alam kung this will include the senators, congressmen, and judiciary. I'm thinking this only includes sa executive lang. Kasi hindi naman niya pwedeng utusan yung kabila Hindi niya pwedeng utusan yung Kongreso. And pag sinabi kong Kongreso, we're talking about the upper house and the lower house. Hindi niya pwedeng utusan ang judiciary. Magla-lifestyle check ako sa inyo. No, cannot be. So, I'm of the belief na ito ay para sa executive lamang. Which will include DPWH. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, so hintayin pa natin yan. Di pa natin alam kung ano talaga yan. So hanggang ngayon, all of us are speculating. Everything we're saying now are speculation. Pero ako, I'm really convinced, personally, sa pananaw ko, ang position na i-offer sa kanya is presidential advisor. Hindi ko lang alam kung presidential advisor on anti-corruption or what have you. But ako, feeling ko, it is related to the lifestyle checks. Si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay.
I saw what you did there, Yusek. Napansin niyo rin ba yung gusto niyang ipahiwatig dun sa tanong niya na yun? So ano ang ibig mong sabihin, Yusek? Oo, na tulad ng kapatid niya, walang ginagawa para sa bansa. Etong si Baste Duterte. Oo, walang ginagawa para sa kanyang constituents dyan sa Davao City. Parang kapatid niya. Grabe. Grabe ka naman, Yusek. Masyadong ano naman yun. I saw what you did there, but I like it. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na naman po siya. Kung PR stunt, edi manood ka na lang. Tapos nag-smirk po. Look at the smirk. Grabe ka, Yusek. Ang ano mo. Masyado mo naman dinudurog si Baste. Magtira ka naman ng konti para sa amin. Yusek, meron pa ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa Anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga dito. Marami po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanila binabayaran sa LGUs. Yun yung sinasabi ko, mga kababayan. Kasi yung mga mayor, hugas kamay palagi dito sa issue ng flood control. Sinisisi nila lagi DPWH, hindi nakipag-coordinate si DPWH sa amin, etc. etc. Pero mga kababayan, nasa lugar mo. May malaking construction na nagaganap. Nasa lugar mo. Sasabihin mo, hindi mo tinanggap. Di sana pinigilan mo yung construction. Hindi nyo pala gusto yung proyekto. Ba't hindi nyo pinigilan? So, ibig sabihin, baka meron ding padulas na SOP. Kaya natatawa ako sa mga LGU Ang sisi nila lagi, either kay congressman, kay senador, or kay congressman, or kay DPWH. Ano kayo, hugas kamay? Naghuhukay na malaking buta sa paligid nyo, hindi nyo pinigilan kahit hindi nyo gusto. Tapos kapag tapos na, saka kayo magrereklamo, sasabihin nyo, hindi naman namin hiningi yan eh. What the hell?